Panoorin po natin mga kababayan kung paano po bastusin nito ni Eloy Bugris ang mga kababayan nating 4-piece members at kung paano po niya laitin at alipustahin ang mga kababayan natin na nakakaranas po ng hirap. Panoorin po natin and then mamaya may papanood po ako sa inyong video ng kaibigan ni Eloy Bugris na nagsiwalat na may utang daw ito si Eloy Bugris na napakalaking halaga at ibinulgar po ng kaibigan niya. Panoorin po natin ang kabastusan at kung paano ipinakita nito ni Eloy Bugris ang kasamaan ng ugali niya at kung paano ipinakita ang ugali ng isang DDS mga kababayan. Panoorin po natin. Shout out dyan sa mga 4-piece na mga patay gutom, batugan, at mga lapastangan, mahilig mga nak, palakantot. Hindi sinisiper ang kanilang mga putay tapos ang mga bilatsing Iloy nga mga asawa. Pag nakabilis ang packet size nga tanduay, kakantutin sila gabi-gabi. Hindi kasalanan ng mga mayayaman, masisipag, masisinop na kayo ay naghihirap. Alam nyo na, you already knew, na wala nga kayong pera, wala kayong kakayanan to raise a family. Hindi kayo nag-aral mga bilatsing Iloy nyo, kahit hindi kayo nag-aral sana. Kung hindi kayo anak ng anak, wala na nga kayo putang ina, may ipalamon. Sa isa nyong anak, kantot pa kayo ng kantot, ginawa nyo pa 5. Tapos makita nyo ang mga may mga kaya sa buhay, nag-travel all over the world, galit kayo. Mabuti pa itong mayayaman na pupunta ng gusto kasi masipag sila. Hindi sila irresponsable katulad nyo, kayo putang ina, tsupa-tsupa lang dapat. Pakantot. Ayan mga kababayan, napanood nyo po kung gaano kasama ang ugali ng isang DDS. Ang pinakamagandang halimbawa po ay ito si Eloy Bugris. Mapanlait sa mga kababayan natin na tumatanggap ng 4-piece or mga miyembro ng 4-piece. Mapanlait, mapangalipusta sa mga kababayan natin nakakaranas ng hirap at napakabastos po. Narinig nyo naman po ang bunganga niya. Ngayon, pakinggan po natin yung kaibigan ni Eloy Bugris na di umano'y inutangan ni Eloy Bugris ng napakalaking halaga. Pakinggan po natin. Hello, good day. Gusto ko lang po i-clarify kung ano yung nasa likod ng mga patutsada ni Eloy Bugris sa social media sa ngayon. It happens kasi na kasagsagan nyo ng pangangailangan niya dahil wala siyang mahiraman, matakbuhan kasi kailangan niya ng maglipat ng bahay sa Dubai at the same time, yung mother niya kailangan niya ring ilipat ng bahay, if I'm not mistaken, sa isang subdivision where merong security at secure yung family niya. Okay, eto yung mga screenshots ko. Eto. Sabi niya, ako naman pautangin mo, nakahold ang account ko sa PayPal sa laki ng pumasok. Sabi niya sa akin, 100K carry. Ano carry mo? Sabi ko naman, okay po, saan ko isend mother? O, ayan ang reply niya. Business days lang, ibalik ko. Gawin mo na lang kaya 150 kasi ang 150 na yan, kailangan ko yan para sa sa isa kong apartment nga nilipatan namin for the time being. Kami nag-aaligid-aligid sa amin dito nga gusto ako patyo ni Lisa. Alam mo ba, nagtatakbo-takbo kami ni Daddy Bobs, 3 apartment. Ginalipatan namin kasi nag-change kami ng kotse din. Sinabi ko na rin kay Mars, kay meron nag-aaligid sa amin, ipapatay ko yun ni Lisa Bertud. Okay, yun. Kasi nga ipapatay daw siya ni Lisa Marcos. So sabi ko naman, 50K lang limit ko sa GCash. Send ko now 50K GCash. During that time, pag-check ko ng GCash ko, may nagbayad na pala sa akin. Reason na meron akong na-send sa kanya na 90,000. Instead of 50,000 na gi-request niya na panimula muna or paunahan muna ng send 50,000. Pero pag check ko ng GCash ko, I have 90,000, almost 102,000. So, gisend ko muna sa kanya ang 90,000. So, ngayon, pumunta ako sa isang app ko, yung Metrobank. Ayun, nag-send ako ng 50,000. Same. Vibel, Picara, BPI. Okay, ito na yung 50,000. So, 90 plus 50 is 140. Mother, pwede ang 10K na balance sa GCash ko na isend o balik naman ako sa GCash kasi as I mentioned nga kanina, nasa 102 yung balance ng GCash ko pero 90 lang gisend ko kasi I thought makakapag-send ako sa online banking ko ng 60,000. So na-forgot ko nga na 50,000 lang pala ang limit. So na-send ko na yung 10,000. Ito naman yung validation. Ito yung
gisend ko sa kanya. So, a total of 150,000 na. Ito na yun, gishare niya sa akin. As, kung natatandaan nyo, as she mentioned, meron daw siyang almost 1.7 sa PayPal. So, ito yung PayPal niya ngayon. Look, 1.4. So, doon, medyo nag-question mark ako. So, kasi gishare niya, according sa kanya, 1.7, yun pala 1.4. Ito yung sinasabi niya na pambabayad niya sa akin once ma-clear niya na sa PayPal. Okay, now yun na. Ang total ko sa kanyang na-send is 150. Nag-message na naman siya sa akin, eto, i-add mo ko Bertud 200k if okay lang, para I'll send you 350. Yun sabi niya sa akin, hindi ko lang basahin yung iba. Sabi ko, mother, here pa ko sulod sa isang company kasi nga nangongolekta pa rin ako ng mga collection ko coming from my business, yung sa babuyan ko, some of you knows, yon. So ayun, a total of 350,000 yon. Ang kinasama ko, to be honest with you, nakabayad na siya sa akin. 3 to 5 days ang sabi. Pero look, anong nangyari? Marami na siyang rason sa akin. Kasi naniningil na ako. After ito, marami akong message sa kanya, naniningil na ako. Until such time, nakabayad siya sa akin ng paunti-unti. Pero, wala akong magawa instead to accept. Kasi naiintindihan ko ang isang nangangailangan na kagaya niya. Wala akong other intention. Ang sinama lang ng loob ko kasi bakit? Almost 2 months yung inutang niya sa akin. Hanggang ngayon hindi pa paid. Tingnan nyo naman yung message ko sa kanya. Eto, sige ako follow up. Hindi man lang makareply since ang last message niya sa akin, June 7. June 7. Hanggang ngayon, nag-follow up ako sa kanya, wala nang reply. Yun pala, may plano pala siyang i-offset sa sabon. Ganito yung nangyari. Nauna siyang humiram sa akin ng pera cash. A total of 350,000. After a month, nagingi sa akin ng tulong ang business partner niya na si Ador. Mami, suportahan mo naman kami sa business namin na ganun. Baka pwede mo ipasok sa co-op yung sabon. Sabi ko, sure, walang problema. Yun, pinasok ko, tinry ko, papasok sa co-op na mabenta yung sabon. It so happened na yung mga co-op members, hindi talaga siya makapatronize to buy that soap kasi nga, most of the employees na pinalagyan ko ng sabon is working on a field area. So, nangitim. So, sabi ko, Ate Ador, may complain ako sa co-op. Hindi ko naman pwede i-push talaga yung sabon para lang mabenta. So, my main priority is to understand as well our consumer kasi sila yung mga nagbili ng sabon. So, hindi ko talaga in-expect. Remember, nauna hiram yung cash. At saka, based sa pinag-usapan namin, ibabalik niya ng 3 to 5 days. Wala kaming napag-usapan na offset. Kasi bakit? Hindi ako mangungulit, mother. Hindi ako mangungulit kung ikaw mismo marunong mag-update sa akin. Mother, sa totoo lang, malaki ang respeto ka sa'yo. Kahit sila Ador at sino man sa kaibigan ko, hindi ako nagpapahiram ng pera. Kasi bakit? Ayoko masira ang pagkakaibigan namin dahil sa pera. Nagnenegosyo ako sa iba, nagpapa-interest ako sa iba, pero sa mga kaibigan ko hindi. Kasi I know how money works and how money will damage our relationship. Mother, to tell you honestly, eye to eye pwede kitang tingnan. Hindi ako mahiyang magsabi sa iyo, Mother, update lang yung kailangan ko sa iyo. Replyan mo lang. Nakakaintindi ako, lalong-lalo na nung tinawagan mo si Mother na kausapin ako. Nung kinausap ako ni Mother na hindi kita piliting singilin kasi partial-partial ka naman bayad, inintindi kita.
Ako pa nga ang humingi sa'yo ng sorry. Kasi bakit? Nasa hospital yung mama mo. Ano naman sa akin? Na-hospital din ako. Na-hospital din ang brother ko. Naintindihan mo yung side ko? Ngayon, nagmamalinis ka sa social media. Bakit? Ano ba i-post ko? Hindi naman kita pinahiya. I want to catch your attention to read my message in your private account. Ginawa ko yan kasi nandyan si Ador ngayon sa Dubai. Baka naman may ipapadala ka. No more other bad intentions akong ginawa sa social media ko. Ngayon, anong nireply mo? Talak ka ng talak. Sabog ka ng sabog. Bakit? Nasasaktan ka dahil nakatch mo yung post ko? May time ka nga mag-live. Kaya pala hindi kita nakikita sa live kasi gi-block mo ako. Everyday ako nagchat-chat sa'yo. Ni isang reply. Yun lang gi-please ko sa'yo. Wala akong na-receive na reply or update coming from you. Kasi mother, sa totoo lang, malaki ang respeto ko sa'yo. Kung sinabi mo lang sana, Bertud, pasensyahan mo na ako. Bertud, di ba? May hiningi mo kaming tulong sa'yo. Baka naman mabenta mo talaga yung sabon, hanapan mo ng paraan. At baka mabenta mo yun, pwede doon mo na lang muna kunin kasi hirap na hirap pa talaga ako ngayon dahil nga sa sitwasyon ng mother ko. Sino ba ako na hindi makakaintindi, mother? Pwede natin yan pag-usapan. Kung ikaw mismo nag-coordinate sa akin, nag-update sa akin, wala akong ibang intention. Yun lang, mother. Sana maintindihan mo. At sa lahat ng taong hindi alam ang istorya, huwag kayong magsawsaw kasi wala kayong contribution sa agendang ito. At wala kayong perang inilabas dito. Wala kayong alam, in short. Okay, after this, rest assured, maglaylo talaga ako. Kasi wala akong makukuha dito. And I will wait, Ador, magtotalk kami personally kung ano ang maganda anong magandang solusyon sa problemang ito. Damage has been done. Inunahan mo ako, wala akong intention sa post ko. All I want is to catch my attention na mapansin mo ako kasi kailangan ko ng update. Magandang gabi at God bless us all. Ayun, napakinggan po natin mga kababayan. Ngayon, ito po yung reaksyon natin. Ang sa akin lang mga kababayan, ikaw, Eloy Bugris, kung manlalait ka, mang-aalipusta ka, at kung ikaw ay manghahamak ng mga kababayan nating may hirap at nakakaranas ng hirap, mga kababayan nating miyembro ng 4Ps, kung lalaitin mo sila, tatawagin mo silang hampas lupa at kung babasasin mo sila, siguraduhin mo na wala kang utang. Siguraduhin mo na ikaw talaga buhay mayaman, tagapagmana, na ikaw talaga ay na namumuhay ng luxurious. Tignan mo, ang dami nakasabit sa leeg mo. Kapag nakikita namin ang mga video mo, akala mo kung sino kang mayaman. Akala mo kung sino kang pinanganak na meron kang gintong kutsarita or kutsara sa bibig mo. Akala mo kung sino kang mayaman. Kung umasta ka, akala mo super rich and super famous ka. Daig mo pa yung mga nasa top 10 ng Forbes. Na yung mga taong yun nga, hindi nang aalipusta ng kapwa nila. Kung umasta ka, akala mo tagapagmana ka ni Elon Musk. Pero ano itong sinuwalat ng kaibigan mo na ikaw yung nangungutang? Na ikaw ay hindi nagbabayad ng utang? Yan po ang ating pagkakaintindi dun sa binahagi nung kaibigan ni Eloy Bugris na inutangan niya. Hindi po ba mga kababayan? Ganyan po ang ugali ni Eloy Bugris na isang DDS at karamihan sa kanila ganyan ang ugali. Mga hamak. Kunwari sila ay inaapi. Kunwari sila ay biktima. Kunwari galit sila sa mga elitista or sa mga elite. Kunwari makamahirap sila at makamasa. Pero yan po ang tunay na ugali nila. Bastos, mapang-alipusta at nanglalait. Parang yung mga idol nila, nagpapanggap na nakakamay sa karinderya, natutulog sa kulambo, at saka nagpapanggap na mahirap at simpleng tao. Pero nilait at inalipusta ang mga driver, mamatay daw sa gutom. Yun po yung sabi ni Duterte, hindi po ba? Naalala nyo? Sinabihan ni Duterte yung mga driver natin na mamatay sa gutom.
Kung hindi po ako nagkakamali, sabi ni Duterte, bahala kayo sa buhay nyo. Minura pa niya and then mamatay daw po sa gutom yung mga driver. You can search for that video. Nandyan po yan sa platform, sa iba't ibang platform. Alam niyo yung sinasabi ko. Inalipusta ni Duterte, minura, and then sinabihan mamatay sa gutom. Nagtawanan pa at nagpalakpakan pa yung mga audience niya. At nakita po natin yan ngayon kay Eloy Bugris. Mapanglait, mapangalipusta, mayabang, akala mo kung sino, nilalait ang mga miyembro ng 4Ps at mahihirap. Pero siya naman pala ay sandamakmak ang utang at di umano'y hindi nagbabayad ng utang. Bago ka manlait sa mga miyembro ng 4Ps, Eloy Bugris, sana naman naisip mo maraming DDS ang miyembro ng 4Ps. Maraming mga Duterte at sumusuporta kay Duterte na miyembro ng 4Ps. Maraming mga mahihirap na sumusuporta kay Duterte na nilalait mo at inaalipusta mo. Nakita niyo mga kababayan kung anong ugali ni Eloy Bugris, siguro namana niya sa ugali ng kanyang idol. Ito pa mga kababayan, pakinggan niyo kung paano ginamit ni Eloy Bugris ang salitang mangyan at ang salitang badyaw sa panlalait ng kapwa niya. Pakinggan po natin. Sino ka ba? Ikaw ay isang mangyan na badyaw. Walang may natatakot sa iyo putang ina sa mundo ngayon. Ayun mga kababayan, nakita niyo naman, napakasama po ng ugali. Pati yung mga kababayan natin na alam naman po natin na mga tribo at mga indigenous people ng Pilipinas, ginamit po niya ang katawagan sa kanila para manlait ng kapwa. Ito si Eloy Bugris. Ginamit ang salitang mangyan at ang salitang badyaw para mang-insulto ng kapwa. Ganyan po kataas ang tingin niya sa sarili niya. Nakala mo siya ang tagapagmana ni Elon Musk. Nakala mo siya ay prinsesa at anak ng hari at reyna. Kung manlait, wagas, mga kababayan. Kung manlait at manghamak ng ating mga kapwa Pilipino na nakakaranas ng hirap, mga miyembro ng 4Ps, kung mambastos, wagas, akala mo siya ang pinakamayamang tao sa buong mundo. Pero nalaman natin sa kaibigan niya, tad-tad po pala ng utang, mga kababayan. At isa pa, nandi-discriminate, ginagamit ang salitang mangyan at badyaw para mang-insulto at manlait ng kapwa natin. Mga kababayan, wag po natin gayahin ang ugali ng DDS na ito. Kitang-kita po natin na namana po niya yan sa kanyang poon at mga sinusuportahang politiko. Wag po natin gayahin mga kababayan. Bagkos, tulungan po natin ang mga kababayan natin na nakakaranas ng hirap. Wag po natin alpustahin, wag po natin laitin, at wag po nating insultuhin ang mga kababayan natin na alam nating indigenous or nakakabilang sa mga indigenous tribe ng ating bansa. Huwag po natin gayahin ang masamang ugali nito ni Eloy Bugris. Maraming po salamat sa panonood.